Pinakita po ng ating Coast Guard na nagtatayo na po sila ng mga metal na mga poste, no, dun sa Scarborough, no, dahil ang sinabi nila ay gagawin na nila ito geo-reserve para daw hindi daw mawasak ang kalikasan. Biro mo, pipigilan tayo pumunta ron dahil winawasak daw natin yung ating sariling kalikasan. Yan namang mga politiko natin, ang abala sila ngayon sa budget eh. Mas importante sa kanila ngayon yan eh. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Sa sa Martes, merong joint mobilization, ang Bunyog, ang RAM, ang Akbayan, ang atin ito para dyan sa ipaglaban yung panghaharas sa ating mga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Scarborough nung isang araw, no? At yung paghaharas sa ating mga isda at yung pagtayo nila ng mga installation sa Scarborough dahil gusto na po nilang sakupin yung ating teritoryo, no? Hindi lamang sa pagtatayo ng mga artificial islands, talaga i-take over na nila. Kaya kami po nila attorney, yung si Boy Camacho ng RAM, sila Rafaela David ng atin ito, ay magsasama-sama sa Miyerkules para dyan sa Chinese Embassy para magreklamo, para tutulan itong ginagawa nilang invasion sa ating territory. Isa lang po yan sa mga grupo at koalisyon at mga kilusan na sinasapian namin ni Attorney Enzo. Kaya pasensya na po pag minsan ay medyo irregular, minsan ay humahaba yung mga pulong, no, lalo na pag maraming problema at nade-delay po. Hindi po siya excuse. Kung siya isang sincerong apology, no? Yan. Oo. Nung Nald, napaka-busy tayo dito sa pangunahin nating kampanya laban sa korupsyon, itong mga investigations na ito ng Senado, ng Kamara, ng ICI, minumonitor natin at nagpaplano tayo ng mga mobilizations uli para tuloy-tuloy i-sustain natin yung pagpapanagot sa mga dapat managot. Pero habang nangyayari yan, ito namang China, patraidor na ginagawa, parang sinasamantal nilang busy tayo dito sa kampanya natin laban sa korupsyon. Ano bang latest? Sinimulan mo na kanina, pero anong naiiba na ngayon na nangyayari sa ginagawa ng China? Well, habang tayo po ay nakakagulo rito, ay nag-scale up po sila sa harassment. Ito po, hindi ito po Coast Guard, hindi po ito Navy, Philippine Navy. Ito po ay mga barko ng Department of Agriculture. Ito po yung nagdadala ng mga pagkain sa ating mga mangingisda na nandun sa Scarborough. Nagdadala ng gasolina, pagkain, gamot, no? Sila po yung bilunggo at sila po yung hinaharas, no? At kasunod po niyan, mismo yung mga mangingisda mismo hinaharas, halos sagasaan nitong mga Coast Guard ng China. At hindi lang ho yun, pinakita po ng ating Coast Guard na nagtatayo na po sila ng mga metal na mga poste, no, dun sa Scarborough, no, dahil ang sinabi nila ay gagawin na nila ito geo-reserve para daw hindi daw mawasak ang kalikasan. Biro mo, pipigilan tayo pumunta ron dahil winawasak daw natin yung ating sariling kalikasan. Biro mo, kaya nagsimula itong tensyon natin sa kanila ay dahil hinuli natin yung kanilang mga mangingisda na ninanakaw yung ating giant clams, giant turtles, at winawasak yung ating mga coral reefs. Tapos ngayon, tayo ang pipigilan nila, wasakin yung ating teritoryo, kaya iti-take over nila. Tignan nyo naman po yung kalokohan na yun, no? Tignan nyo yung kalokohan na yun. Talagang mga walang hiya, no? Kaya kailangan po nating ipakita na hindi tayo papayag dito sa kanilang ginagawa. Kung hindi, baka hindi lang huyang Scarborough ang kanilang i-occupy.
baka mismo yung Zambales, mismo yung Palawan, mismo yung Sulu, no? Mismo yung palapit ng palapit sa ating lupa, no? At dapat po hindi na natin payagan yan. Kaya sa Martes ay magkakaroon po ng pagkilo sa Chinese Embassy itong aming mga organisasyon, no? Para ipamuka sa mga Chinese na hindi kami basta-basta papayag na yan ay mangyari. Kahit kami ay mas mahina, kahit kami ay mas mahirap kaya sa kanila, kahit ho tayo ay mas maliit, kaya naman natin makapuwing, no? Kaya yun Tsaka po yung talaga, alam nyo mga kabunyog, mga kababayan, alam nyo nung May 2024 yon yata, yung inorganize nila Ronald na atin ito koalisyon, kasama kami doon, nag-participate ng bunyog. Ako mismo ang sumama doon sa papunta sana kami ng Scarborough sa Masinloc, Baho de Masinloc. Galing kami ng Masinloc sa Zambales. Pero alam nyo na, isang mula umaga pag nagbabiyahe kami sa gitna, pagdating sa gitna nung gabi, tumigil muna kami nung maghapon na mga 5 PM. Hindi kami, sabi ng kapit ng Pandagat, huwag tayong umabante. Magpa-umaga tayo dito, bukas na tayo magpatuloy. Mula 5 PM tumigil na kami. Ang ginawa ng mga kasama namin, mga mangingisda, nagtapon sila ng lambat. Sila ng lambat. Sabi nila bukas ng umaga, iano natin yung lambat na yan, titingnan natin kung may huli tayo. Alam mo, nung pagsikat ng araw ng umaga the following day, grabe ang huli. Dami isda. Dami talaga palang isda dyan sa West Philippine Sea. At talagang magagandang klase ng isda. Tapos ang ginawa namin, doon ka talaga na makagawa ng yung kilaw. Yung kinilaw na isda na alam mong fresh, na malinis. Sariwang-sariwa. Kaya talagang hindi natin pwedeng payagan na hindi ipaglaban yan. Ang yaman ng ating ng West Philippine Sea. At saka ang humarap sa inyo ron, yung biggest Coast Guard ship ng China. Ang tawag nila, the Monster Ship. Naalala mo yun, attorney? Yun yung pinakamalaking Coast Guard vessel ng China. Sa buong China. Yun ang humarang sa inyo. Tapos, gano'ng kaliit yung inyong mga bangka? Maraming maliliit na sasakyang pandagat ang dala namin. Kaya pero ang ganda naman nung maliit yung dala naming sasakyang mabilis yung maneuver namin Mabilis yung maneuver. Pero nandun naman yung Coast Guard natin noon, nakaantabay din sa amin. Pero talagang linapitan kami nung Coast Guard ng China. Mga ilang meters lang yun Talagang, pero inaabangan talaga nila kami kung tutuloy talaga kami sa Scarborough noon. Kaya medyo medyo tensyonado yung sitwasyon. Pero yun nga, ang sinasabi ni Ronald, may ibang nangyayari ngayon na naobserbahan. Nakita ko yung mga post ni Commodore J. Tariela Unang-una yung yellow na buya, yung boy. Bago daw yun Hindi gano'n, walang gano'n. Saka yung mga bakal. Yung mga bakal nga. Mukhang talagang plano na ng China na Actually, exclusive economic zone natin yan. I-easy natin. Ngayon, nagtuturo ako ngayon ng Constitutional Law 1. Ang una kaagad na topic namin, national territory. Pag diniscuss mo yung national territory, dinidescribe mo yung territorial sea, yung contiguous zone, tapos yung exclusive economic zone. Iba-iba dyan yung ating rights and powers in jurisdiction. Sa territorial sea, mayroon tayong full jurisdiction dyan, absolute sovereignty tayo dyan, pati criminal sa atin yan. Pagdating sa contiguous zone, medyo nababawasan, wala na tayong criminal jurisdiction, mga na lang yan, customs, sanitation. Pagdating sa exclusive economic zone, wala na tayong customs, sanitation, ibig sabihin pwede nang dumaan dyan yung mga barko ng dayuhan, yes, pwede silang dumaan, pero yung exploration and development niyan sa atin. Ngayon, parang ang gagawin ng China, sila yung magde-develop, magtatayo sila ng geo-reserve. Talagang na ito, hindi na pwede ito. Kung dadaan lang naman sila dyan, o
walang problema kahit nga mangisda yung mangingisda nila, pwede rin naman pagbigyan eh. Pero yung i-claim na nila at magtatayo na sila yung sinasabi mong gano'n na at tayo itataboy. Tayo na ngayon ang itataboy, hindi na pwede. Kaya sa Tuesday po, ang Bunyog, nag-usap-usap kami, sasabay kami diyan sa rally na yan na kasama namin ang grupo nila Ronald, Akbayan, sasama rin pala ang RAM. So, lahat tayo na mga patriotic, makabayan na mamamayang Pilipino, dapat talaga wag nating pabayaan ang issue ng West Philippine Sea. Kaya kahit napaka-busy natin dito sa issue ng korupsyon, dito sa mga issue ng flood control, mga anomalyang ito, wag nating kalimutan. Iniisahan tayo ng China eh. Parang samantalahin natin na ang West Philippine Sea habang busy sila dyan sa issue na yan. So wag tayong papayag. Hindi pwede, kailangan ang laban natin lahat ang panig eh. Lahat ng laban na kailangang ipaglaban ng mamamayan, samahan natin. Kung kaya nating pamunuan natin. At magsama-sama tayo dapat. Kaya medyo nakakapagod talaga, pero kailangan eh. Hindi talaga pwedeng hindi. Yan namang mga politiko natin, ang abala sila ngayon sa budget eh. Mas importante sa kanila ngayon yan eh. Bumoto nga tayo laban sa budget eh. Dahil hindi nila tinanggal yung UA, yung unprogrammed allocations. Diba? Maintain nila yung 270 billion na unprogrammed allocations. Saan gagamitin yun? Biro mo, nasa gitna tayo ng anti-corruption probe, anti-corruption movement, tapos ayaw pa rin tanggalin yung unprogrammed allocation na yan, na mahigit 270 billion. No? Parang makakapala mukha eh, no? Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.